Muling nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na mananatili silang non-partisan at tapat sa konstitusyon. Ito ay kasunod ng mga tanong kung paano kikilos ang militar sakaling magkaroon ng civil unrest o malawakang kaguluhan kaugnay na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si Almar Forzuelo sa balita. Let me be clear, the armed forces will be performing its mandate. And we will remain non-partisans for we are a professional and disciplined organization. Ito ang binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines o AFP kaugnay sa impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Nagugat ang naturang pahayag ng AFP matapos ang mga balita na magkakaroon umano ng civil unrest o kaguluhan na magmumula sa grupo ng ikalawang Pangulo sakaling tuluyang mapatalsik ito sa pwesto. Si sampulong balitaan sa Campo Aguinaldo araw ng Martes, sinabi ni Colonel Cerces Trinidad, ang Chief Public Affairs Office ng AFP, na suportado nila ang demokratikong proseso ng bansa. Doon naman po lahat, tayo ay sumusuporta sa lahat ng mga demokratikong proseso kung anong po yung mga kailangan gawin. No? Katulad nito nga isang proseso na ito ng impeachment. Tandaan po natin na hindi lang naman po yung Vice President. I think the different groups have filed and exercised their democratic rights under the Constitution, which is allowed under our law. So I think let us observe that. Nilinaw rin ng AFP na handa silang umalalay sa pambansang pulisya at iba pang ahensya sakaling magkaroon ng malawakang protesta. As regards tong civil unrest, the armed forces will always be in support to our PNP counterparts for peace and order in any demonstrations and any freedom of expressions being done or activities done for that matter. Basically, meron tayong mga law enforcement who are on the lead role, and they, if needed, will be providing the support to our security counterparts. Kumpiyansa naman ng AFP na mananatili silang nagkakaisa at kikilos alinsunod sa kanilang mandato bilang isang professional na institusyon na sumusunod sa konstitusyon. Matatanda naging usap-usapan noon ang umano'y pagkakahati ng hukbong sandatahan dahil sa umiinit na usaping politikal sa bansa. Ilang retiradong opisyal ng militar ang nanawagan noon sa mga aktibong sundalo na bawiin ang kanilang suporta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isa na rito ang senior officer ng Philippine Army na si Colonel O.D. Mungao, na hayagang nagpahayag ng pagbawi ng suporta sa Pangulo dahil umano sa kakulangan nito sa kakayahang mamuno. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNI News.